Operation Tulong USA. Maraming salamat mga ka-Pilipino at mga ka-OFW. Minsan pa ang ating himpilang Utusa.tv ang kauna-unahang internet television sa buong mundo na nagbabroadcast sa loob ng inyong Facebook. Kanina lamang ay aking chinek ang software na nagmamonitor sa mga nanonood at nagbubukas sa website ng www.utusa.tv ay umaabot sa 69 countries. Mga ka-Pilipino, matatandaan ninyo nung aking in-interview si Jigs Lukid noong September 2012. Ang ating viewers ay, kung mapapanood ninyo yon, sinabi ko na 50 countries. Isipin ninyong naidagdag na 19 na countries, mga ka-Pilipino, ang naidagdag na nanonood at nagbubukas sa ating himpilan. Nakakahulugan na ako'y lapis-lapis na nagpapasalamat dahil ang reach ng ating impormasyon, pagtulong sa mga OFWs na nasa iba't ibang bahagi ng mundo kaipala ay umaabot sa 69 countries na ang kinaroroonan ng ating mga OFWs. At ako'y nagagalak sapagkat at least naipaabot natin mga ka-Pilipino ang inyo pong mga pagtulong, mga karaingan at napapakinggan natin ang sitwasyon, napapanood natin ang kalagayan ng ating mga OFWs. Kaya naman sa pagkakataong ito, mula sa studio ng Utusa.tv sa Los Angeles, California, United States of America, ay nais kong ipaabot ang aking personal na dalangin sa inyong lahat, mga ka-Pilipino. Lalo-lalo na ang mga may sakit na nasa kanilang mga tahanan, nasa trabaho, nasa apartment, nasa iba't ibang bahagi ng mundo. Damhin ninyo ang aking personal na dalangin na sana iigi na kayo sa inyong mga karamdaman na manumbalik ang dati po ninyong kalusugan. At kasama dito si Jovelyn Bayubay Revilla, ang ating isa sa mga angkoruman dito na may sakit, tinamaan ng flu. Kaya mag-ingat ka, alagaan ang sarili mo, Jovelyn Super Inday. Baka ikay mabinat, ayaw niya magprograma ngayon, baka araw tayo mahawaan, kaya okay lang. Pero antabayanan din ninyo ang programa na regular ni Aliyah, ang aking tinatawag na prinsesa ng OFW Utusa.tv. Mga ka-Pilipino, mula dito sa aking kinaroroonan, na kung saan ay aking kayong ipapasyal sa iba't ibang bahagi ng mundo at tayo ay dadalaw sa Dubai. Sa magitan na naka-schedule natin kakapakinan na yamen sa pagkakataon ito, walang iba kundi si Amy Ampalaya. Amy, magandang oras sa iyong kinaroonan dyan sa Dubai. Hi po. Magandang gabi po. Wow! Batiin mo ang ating mga taga-panood sa iba't ibang bahagi ng mundo na umaabot na kaipala sa 69 countries. Go ahead. Unang-una po, binabati ko po yung ate ko, si Ate Evelyn. Nanonood po siya ngayon sa Cyprus. Hi, Nang. Tapos yung, yung mga ka-DFB po yung mga vloggers sa Definitely Filipino, yung nagtutulak sa akin, hindi nagtutulak, yung naging inspirasyon ko po para magsulat. Si Mami Joyce na walang pagod na mag-edit ng mga gawa namin. Yan, tsaka siyempre yung family ko, of course, dahil sila yung inspirasyon ko. Lahat ng mga kaibigan ko dito sa Dubai, kamusta kayong lahat? At tsaka kina Ate Jovelyn, Bayubay, kina Ate Doreen, kina Mami Joyce, kina Iceborn, kina Cheryl, at sino pa ba? Marami po sila eh. Okay, susunod natin mamaya yung mga iba pa habang iniisip mo, ano? At gusto kong malaman, gusto kitang ipakilala sa ating mga taga-panood, ang ating mga ka-OFW sa 69 countries, isipin mo yan. Kung kalahati man lamang nanonood doon, di mayroon tayong 35 viewers ngayon. Pero ang alam ko, may 7 at kalahating viewers tayo ngayon.
Kaya kumusta kayo lahat, pito at kalahati? Ano? Kaya ko pinili yung pito at kalahati dahil kalpito. At gusto ko malaman kung saan ka sa Pilipinas nanggaling bago ka napunta dyan sa Dubai. Saan ang iyong hometown? Ako po, lumaki po ako sa Bulubundukin ng Bukidnon, pero proud po ako doon, taga-Bukid ako. Yun nga po, sa taga-Bukidnon po ako bago ako napadpad ng Maynila at napadpad ng ibang bansa. Ang Bukidnon ay marami doon mga non-Muslim, right? Nababangkit mo kasi ang Bukidnon. Ang tinatawag non-Muslim ay yung mga Bagobo at mga Manobo, right? Ata, doon sa Bukidnon. Meron noon, di ba? O iba rin. Buhol yata itong aking iniisip eh. Okay, pasensya ka na. At ako'y nalito yata doon sa aking geography. At any rate, ikaw ay nanggaling sa Bukidnon, napunta sa Maynila, at kailan ka nagsimula na umalis ng bansa at mawiwi ka kung isa sa katulad kong OFW? 19 years old po ako nung simula pa ako umalis ng bansa. Dati po, nagtrabaho po ako sa isang beauty clinic sa Maylibis, Quezon City po. Tapos, yung company po namin, may branch po sila sa Bangladesh. Oh my God, ay picture ko po. Ano po, meron po kami branch sa Bangladesh. So, yung amo ko po na Pilipina, pinadala niya po ako sa Bangladesh para mag-order ng mga cosmetic products po. And then, pinadala din niya po ako sa Thailand kasi may branch po sila doon. 19 years old po ako noon. Kaya pala, metallic sound ka dahil hinamon ng konti ang iyong monitor dyan sa TV, sa screen na nagiging metallic sound ka. Nagagaling ang sound doon sa iyong computer. At in rate, paglalambing lamang yun. Baka mawalan ka, mawala yung signal. Medyo ibaba mo ng konti at nawawala ang aming panunod sa iyong mukha. Ibaba mo ng konti screen ng iyong computer. Ibaba mo ng kaunti sapagkat na wala ka sa... Yan! That's it! Thank you! Thank you. Ito ang beauty mga ka-Pilipino ng naka-Skype, ano? Dahil nakikita ninyo ang kagandahan ng aking kausap at kagwapuhan, palakas loob lang nun, kalpito yun. Huwag natin pag-usapan yun. Kayo naman, oh, pambihira kayo talaga. Okay, ipagpatuloy natin. Ikaw ay 19 years old nung unang mag-abroad at mawiwikan natin isa sa mga OFWs. Kasi basta tag-abroad, para sa akin ay OFW, Overseas Filipino Workers. Sapagkat overseas yan eh. So, 19 years old, napunta ka sa Bangladesh. Bakit ngayon ay nasa Dubai ka? Pwede ba nating isalaysay, suyuin ng bahagya mula sa Pilipinas, napunta sa Bangladesh, at napunta sa Dubai? Okay po. 19 years old po ako. Nag-apply po ako ng DH, as in domestic helper sa Qatar po. Kaya lang, hindi po ako natanggap kasi minor edad po ako. Talagang, nung bata po ako, ay hindi naman sa ganun. Pero yung ate ko po kasi, OFW din po siya. Hi po, nanonood siya ngayon. And then, gusto ko po tumulong sa pamilya ko. So, I decided po na sumunod sa yapak niya, maging OFW din po. So, nung 19 years old po ako, gusto ko po talaga na umalis ng bansa at mag-ibang bansa para naman matulungan din po yung pamilya ko. Kasi, siyempre, mahirap po dun sa amin kasi bundok po yun, wala pong ganun. So, nag-apply po ako sa Qatar, pero hindi po ako natanggap kasi minority edad nga po ako. So, naging janitress po ako ng LRT at saka MRT within 6 months po yata. Pero hindi ko po ikinahihiya yun kasi yun po yung dahilan kung bakit na-motivate po ako na magsikap para makapunta ng ibang bansa. So, then po, nakapag-apply po ako sa isang beauty clinic sa Maylibis, Quezon City. And then, after 6 months din po, pinadala nila po ako sa Bangladesh para po mag-order lang ng cosmetic products.
And after that, pinadala ulit ako sa Bangladesh, sa Bangkok para sa cosmetic products din po. Sa Bangkok po, 1 year po ako doon nagstay. And then, yung company po namin sa Pilipinas, yung beauty clinic sa Pilipinas ng amo ko, nagtayo po sila ng branch sa Santa Lucia Mall. And then yung amo ko po, she decided na gawin daw po niya akong manager doon. Within the time po na maybe one year or almost 2 years din po ako sa ibang bansa na paalis-alis, ganun. Napunta po ako ng Laos, napunta po ako ng Cambodia, ng Nepal. Parang gusto ko po yung buhay sa abroad kasi malaya. Wala si mama doon daw sasabing, oy, wag to, wag ganito, wag ganyan. Joke lang po. Tapos, nung nasa Thailand na ako, tapos umuwi po ako ng Pilipinas dahil okay, expire na po yung visa ko. Tapos, nung nasa Pilipinas na po ako, dun nga po, sabi ng amo ko, dun daw niya ako ilalagay sa Santa Lucia bilang, staff din po. Pero po, nung nasa Maynila na po ako, namimiss ko po yung buhay sa abroad. Kasi alam ko po sa abroad, sabi nila, mas malaki daw po yung opportunity sa ibang bansa. So, nag-resign po ako doon at nag-apply po ako dito sa Dubai. Ang una po pong punta sa Dubai, ang visa ko po is DH. DH po talaga. Anong year yun? Anong year? Year 2011 po. 2010. Mm-hmm. Okay. 2010 po. Nag-apply po ako ng DH at saka, yun, nakapunta nga po ako dito. Tapos, 3 months lang po yun. 3 months lang po yun kasi naging kaibigan ko po yung amo ko. So, sabi niya, hindi raw po ako bagay sa ganun. Kasi maliit nga po ako para daw naaano yung buto ko kapag naglilinis ako. Kasi maliit nga po ako ilang kilos lang po ako Tapos yun, hinayaan po niya akong mag-apply. Naging po ako, cashier po ako ng Chinese supermarket dito sa Dubai. Mm-hmm. And then po, after nun, nag-discover po ako ng Chinese na may-ari ng isang real estate dito sa International City, dito sa Dubai. Inoferan niyo po ako ng job offer na maging sales, real estate sales. So, andito na po ako ngayon. Oh, wow! Mga kabalibino, siya po ay 24 years old pa lamang. Tama? Kuya Manny, hindi ko po kayo marinig. Wag mong gagalaw-galawin yung computer mo. Okay, ngayon naririnig mo na ako. Naririnig mo na ako? Hindi ko po kayo marinig. Hindi mo ako marinig. May nagalaw ka siguro dyan sa computer mo. Kaya medyo iayos mo ng bahagya para marinig mo ako. Naririnig mo na ako? Naririnig mo ako? Opo, okay na po. Okay. So, base sa iyong mga inilahad na iyong karanasan, alam mo, sa edad mong yan ay lilok ka na sa matibay na karanasan sa buhay. At yan ay lalo magiging simbolo ng katatagan ng iyong pagkatao. Alam mo, natutuwa ako sa mga katulad ninyo na hindi tumitigil ng pagtugon sa tawag ng panahon. Kaya ako'y saludo sa iyo. Ngayon, nasa real estate business ang inyong kinabibilangan trabaho ngayon dyan sa Dubai. Ano ang naging sanhi para man din ay maapabilang ka dito sa mga Facebook bloggers, Facebook group, Facebook so and so. Dahil dito ngayon ay nagkakaroon ng koneksyon para magkatulungan ang mga OFWs. Pwede ko bang malaman kung paano nagsimula ang iyong paggamit ng Facebook, kung kailan? Okay po. Kasi pag nasa real estate ka po kasi kailangan mong ng
networking, kailangan mo magkaroon ng Facebook, lahat-lahat ng account sa internet dapat meron ka para to connect people po. Kasi halimbawa po, may properties ka, kailangan mong ipaalam sa buong Dubai na may properties ka para kung halimbawa may kliyente na gusto nilang mag-rent or bumili ng property sa Dubai. So, kailangan talaga namin yung Facebook unang-una, tsaka lahat ng website na alam mo, dapat meron kang account nun. So, nung sa company po namin, ina-allowed po na gumamit kami ng Facebook kahit kung araw ka mag-Facebook, basta may progress po ba. So, nilike ko po yung Definitely Filipino na page sa Facebook. And then may nabasa po ako doon. Unang-unang nabasa ko po is yung kay Iceborne po yun. Kay Anong year yun? Claire. Anong year? Kamakailan lang po, 2012. Mhm. 2012. I think May po yun. May nabasa ako doon, tsaka yung kay Mr. Pero Jason. ang paggamit mo ng Facebook, kailan nagsimula? Paggamit mo ng Facebook, kailan nagsimula? 2008 po akong nag-create ng Facebook. Okay, 2008. Okay, go ahead. Okay po, and then doon sa Definitely Filipino po, may nabasa po ako doon na article, yung mga banat ni Iceborne. Yun po yung una kong nabasa na nung pagkabasa ko, parang sinasabi ko sa sarili ko, kaya ko rin to Kasi nung nasa Maynila pa po ako, nung taga-kuskus pa lang po ako ng hagdanan ng LRT, nagbabasa po ako ng daily yung sa newspaper po. Tapos, nag-aano din po ako, nagpapasa ako sa kanilang ng mga jokes, so napapublish din po yun sa newspaper po. Nung bata po ako, mahilig na po talaga akong magsulat ng kung ano-ano, yung mga kwentong wala namang katotohanan. Yun po, tapos nung sa Definitely Filipino, yun, naisipan ko po na why don't give a try. Kaya nagsulat po ako, nag-try po ako na yung, hindi ko malilimutan yung unang-unang pumasok sa isip ko na article na isulat. Yung bang nakabingwit ng foreigner. Yun po. Tapos nung sinulat ko po yun, na-publish siya 2 days lang nung pagkapasa ko. Nabasa ko, marami pong nakabasa, maraming nag-comment ng magaganda, keep writing daw po. So, para po bang na-challenge po ako, why not give a try? So yun, sulat lang po ako ng sulat. Pasa lang po pasa. Hanggang naging kaibigan ko po si na Mommy Joyce. So, mayroon kang regular slot doon? Opo. Anong title ng iyong regular slot? Regular slot, hindi ko po maano kasi recently po kasi maybe hindi po ako nakakapagsulat kasi medyo busy po talaga sa work. Kaya actually meron po akong libro tapos yung naging publisher ko po is taga dito lang din sa Dubai. Kaya lang hindi pa namin siya na-market online kasi wala pa po talagang time para magkaroon ng meeting. Anong title na iyong libro? Tips for a long-lasting relationship. Wow. Okay, very good. Aasahan kong mababasa ko yon at asahan kong bibili ako no. Ako ang unang bibili noon. Para sa ganun ay, alam mo, may nunal akong pula sa likod. May kasabihan na kapag ka may nunal, ang napula ang isang tao, kapag ka siya ang namili ng unang-una, ay magiging maswerte ang produkto. Ay, sana po. Kaya mahal sa inyo. Kaya reserve mo yung kauna-unahan para sa ganun ay alam mo, yan ang kasabihan. Mayroon ka bang nunal? Mayroon ka bang nunal na pula? Nakikita ko nunal na itim eh. Hindi nunal na pula. Okay. So, itong iyong pagsusulat sa Facebook, may mga grupo na patuloy naman ang aksyon at pagtulong sa mga OFWs. Meron ka bang mawiwi ka sa akin na grupo mo na kinabibilangan, aktibo ka sa pagbibigay ng aktual na tulong sa ating mga OFWs or just for an inspiration dyan sa iyong panulat?
Meron na bang mawibika natin ang maikukwento ng sa ganun ay may bahagi inspirasyon ng ating mga OFWs? Opo. Sa ngayon po, kasali po ako sa DFPI, Definitely Filipino Vloggers International. Kasama ko po dun sina Sis Jovelyn, sina Sis Rox Kelly, sina Mami Joyce. Yun, sa ngayon po, yun lang po ang pinagkakaabalahan ko. Kasi sa work po kasi kailangan mag-focus din po eh. So, nagkakaroon lang ako ng time magsulat tuwing gabi after ng work. At saka isa pa, ang sabi nga nila, hindi lamang sa aktual nakakapagbigay ng kalinga at tulong sa ating mga OFWs, kundi ang inyong mga panulat ay, alam mo bang, ang Facebook, ito nga ang sinasabi ko at binibigyan na explanation sa mga nakakausap ko at hindi ko pa ito ipinost sa Facebook na naimbento una ang radio at TV. Naimbento yan. Anong reason? Ang reason yan is to entertain. Hindi for information, hindi for news. Inimbento yan for entertainment. Ngayon, ang Facebook, na kahit na hindi sabihin sa akin ni Zuckerberg ba yung nakaimbento, yan ay naimbento ang Facebook to entertain. Hindi to educate. Hindi to inform or to news, kundi ito ay to entertain. So, yung mga sinusulat ninyo ay nai-entertain ang mga nagbabasa. Hindi sila nai-educate. Kaya kung educate, punta na lang sila sa eskwelahan. So, yung mga nababasa nila kay tinulungan si Tilpulano Tamparurong, kay i-follow up, those are entertainment. Kaya mo binabasa yon dahil na-entertain ka. Kaya mo pina-follow at nilalike yon dahil na-entertain ka. So, Facebook is totally entertainment. 15% yung information, 15% yung kung ano-ano pa riyan. Pero to entertain. Kaya, binabanggit ko ito dahil ang akala ng mga iba na, ay, wala namang ibinigay na pera yan eh. Hindi naman nag-follow up na kinuha ko dito na itinakas ako eh. Nagsusulat lang, mga Kapilipino, yung pagbabasa ninyo ay moral na nakapagbigay na napakalaking suporta sa mga OFWs. Kaya ako hinahangaan ko ang mga katulad ninyo. Lahat kayo ng mga OFWs ay kaya ko nga tinawag kayo ngayon ng OFW Generation Unique. Sapagkat isipin ninyo, tinatawag tayong ini-explain ko ito dahil gusto kong samantalin pagkakataon. Nabanggit ko na ito sa aking mga explanation sa post na tinatawag tayong makabagong bayani, OFW. That's baloney. Di ba? E paano na yung mga bayani natin sila Rizal? Di sila na ang makaloma? Di ba? Kawawa naman. It's unfair sa mga bayani natin na tatawagin tayong makabagong bayani ang mga OFWs. That's baloney, mga Kapilipino. Sa halip, ay gumawa ako ng katawagan. Ang tawag sa atin ay OFW Generation Unique. Kung meron tinatawag na Generation X, kung may tinatawag na Baby Boomer Generation, mga Kapilipino, dapat ay gumawa tayo ng kasaysayan. Ang tawag natin ay OFW Generation Unique. Dahil isipin niyo, 8 milyon tayo lahat na nasa labas ng bansa. Saan ka makakuha ng bansa sa buong mundo na katulad ng ating henerasyon? 8 milyon tayo nasa labas ng bansang Pilipinas. At ang 8 milyon na yan ay nagpapadala, sa halip na umalis tayo roon para sa ganun ay mamasyal o whatsoever, ang ginagawa ng 8 milyon na yan, mga Kapilipino, ay nagpapadala ng pera sa Pilipinas. At ito ngayon ang katatagan na ekonomiya ng ating bansang Pilipinas. At ito naman mga politiko, ay ginagawa tayong camouflage. Tayong ginagawa na kalasag ng mga politiko. Sinasabi nila ang ganda ng ekonomiya ng ating bansa dahil ako, ang presidente na ibinoto ninyo, pinaganda ko ang ekonomiya ng Pilipinas. Ito namang si Mayor, si Gobernador, Congressman, gumanda ang ekonomiya ng ating Pilipinas dahil sa ibinoto ninyo. Baloney. Wawa naman kayong mga politiko.
ang nagpapaunlad ng Pilipinas ngayon ay kami ng mga OFWs. See? Kaya dapat ibandila natin na hindi tayo, huwag natin tanggapin yung makabagong bayani. Dahil kawawa naman si Rizal, magiging makalumang bayani na si Rizal. Tayo ng makabagong bayani. Huwag natin kalimutan si Rizal, si Bonifacio, hindi sila ang makalumang bayani. Kaya tanggalin the word makabagong bayani, sa halip itawag natin OFW Generation Unique. Parapakan muna natin. Maganda po yan, maganda po siya. Yung pangalan niya, talagang akmang-akma sa sitwasyon sa ngayon. Yeah. Kaya meron akong create na group ng tawag ay OFW Generation Unique. Kaya mga kapilipino, yan ay gagawin nating kasaysayan. Gagawin nating historical book. Historical ang OFW Generation Unique. Dahil pwede natin sa saling lahi ng ating bansang Pilipinas sa buong mundo ay magkakaroon tayo ng makasaysayang katawagan. OFW Generation Unique. Dahil mawawala na ang OFW in the long run, uunlad ng Pilipinas, magiging industrialized country ng Pilipinas. Mga kapilipino, the word OFW mawawala na yan. Pero, yan ngayon ang nagsimula ng kaunlaran ng bansang Pilipinas, kaya malalagay tayo sa kasaysayan. At hindi na yan mabubura sa kasaysayan ng ating bansang Pilipinas. Kung meron tayong national heroes, meron tinatawag na OFW Generation Unique. Tayo yon. Tayo. Yeah, isipin ninyo, di ba? Hindi kasali mga politiko. Talaga po, hindi naman po sila OFW. Oo nga. Kaya, huwag nila tayong tawagin makabagong bayani. Sa halip, ay tawagin tayong OFW Generation Unique. Dahil kaya ko naman kino-contest the word makabagong bayani dahil ayokong si Rizal ay matawag na makalumang bayani. Right? Opo, okay. tama po. Ngayon, napunta kasi tayo doon sa pagsusulat. Kaya pagpatuloy mo ang iyong pagsusulat, wala ka bang ambisyon na halimbawa, si Calpito, kaya ko yung trabaho ni Calpito. Pwede kong palitan. Wala ka bang ambisyon na palitan si Calpito? Meron po, sa totoo nga po, binabala ko talaga po kayong palitan eh. Mga kapilipino, meron ng bagong meron ng bagong magiging Calpito on the air. Sa bagay, ako ay ilang taon na ako sa broadcast. Okay, magbilang tayo. 65 2000. Ilan na yan? 35 years plus 13 8 48 years na ako sa broadcast media. So, 2 taon na lang ay mag-gold record na ako. Kaya magdi-develop ako, mga kapilipino, ng mga potensyal na pag-iiwanan natin ng kahalagahan ng public service program. 48 years na akong broadcaster at writer sa public service. Isipin niyo yan. 48 years na. Ang mga nakasabayan ko nga riyan ay si Noli Boy Castro, si Ray Langit, nasa langit na nga yung mga iba eh. Sila Rod Navarro, si Rick Radam. Yan ang mga nakasabayan ng inyong lingkod. Pero nung akin tanggapin ng Hall of Fame, ay umalis na ako ng bansang Pilipinas dahil sabi ko, I reached the peak of my career, so I have to move on. Kaya nagpunta na ako sa Amerika, at mula sa aking pananatil sa Amerika, wala pa rin ako ibang ginawa, kundi maglingkod sa Pilipinas. Ang aking programa sa Pilipinas noon na Hall of Fame ay DCRH Operation Tulong. Kinuha ko ang the word Operation Tulong, mga kapilipino, Operation Tulong USA. Kaya mapapanood ninyo ang utusa. Nanggaling yan sa word Operation Tulong USA. Utusa. Marami nagsasabi, utusa. Galing ba yan sa salitang Japanese? No. Galing ito sa kukuti ni Calpito. Operation Tulong USA. Yan. Kaya, hindi ko ikinatatwa, mga kapilipino, na wala ko ibang ginawa simula nung ako magprograma sa radyo at magsulat, mga kapilipino, puro public service. Sapagkat
yan ang ating sibilisasyon eh. Yan ang OFW generation unique eh. Di ba? Okay. Ngayon, dahil sa papalitan mo ako, pwede ba interviewin mo ako? Sige po. Okay. Ano ba? Ito ngayon mga Pilipino, ang bagong kalpito. Okay. Okay, interviewin mo ako. Meron tayo 15 minutes dahil naghihintay na si Princess Aliyah Qasem. Kanina ba yon? Princess Aliyah Qasem, standby lang muna, no? Dahil may papalit na kay Kalpito. Sandali lamang. Okay, interviewin mo ako. Okay, sige po. Sir Manny, ano po Wala, sir. Wala, sir. inspirasyon nyo? Bakit Walang sa sir. haba-haba ng panahon? Huwag mo akong tatawagin, sir. Tawagin mo lang Kuya Manny kunwari. Okay. Tawag ko sa inyo. Ah. Ano po itatawag ko sa inyo? Basta't Kuya Manny. Okay, Kuya Manny po. Kuya Manny, ano po ba yung naging inspirasyon nyo na sa haba-haba ng panahon, naging broadcaster, naging anchorman kayo? Ano po ba yung yun nga po, ano nga po ba yung inspirasyon nyo? Bakit gusto nyo po yung ginagawa nyo? Okay, bibigyan kita ng example. Nung ako ay nagsulat ng drama, sapagkat nagsimula ako pagsulat ng drama sa radio, nagsimula ako sa Davao City, sa DXMC. 4 na taon akong writer doon ng drama. Nakita ko na ang pagsusulat ay hindi nang kailangan ng inspirasyon. Kundi, dumarating lang. Kaya kung minsan, hindi ako naniniwala sa mga sinasabi nila na nakakapagsulat ako dahil inspirado ako. Napatunayan ko yan sapagkat 5 na drama ang sinusulat ko araw-araw. 2 30 minutes at 2 15 minutes at 1 linggo ng balagtasan. Isipin ninyong sa Latin po ninyo yon, no? Serialize yung 2 kong drama na 30 minutes at yung aking 2 15 minutes ay iba-ibang mga kwento araw-araw. So, kailan ako maghihintay ng inspirasyon para sulatin ko mga Kapilipino? So, ang writer ay parang nag-aral ka ng typing. Magsimula ka, dot-dot lang ng dot-dot. Pero pag magaling ka na, kahit natutulog ka, pwede ka mag-type. Ganyan ang writer para sa akin. Kung ikaw ay talagang writer, hindi mo kailangan ng inspirasyon. Sa halip, dumarating lang yan. Pag humarap ka sa makinilya mo, sa typewriter mo, makinilya pa noon eh. Tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy. Kaya, kung ako ay naghihintay ng inspirasyon sa 5 drama ko na sinusulat araw-araw, ay baka abutin na ako ng hindi ko maintindihan kung meron pa kami may on the air or not. So, kung tinatanong mo sa akin kung ano ang inspirasyon ko sa pagiging public serviceman sa radio, ito ay walang inspirasyon para sa akin. Kundi ito ay natural. Dumarating. Hindi yung magiging inspirasyon, kundi yung bang siguro para sa akin ang definition ng inspiration ay bahagi na ng iyong buhay. So wala akong inspirasyon sa halip natural na dumarating yan. Yan ang aking sagot. Apo, meron pa akong katanungan, Kuya Manny. Kasi sabi niyo po, 2 taon na lang, kakaririn ko na to. Sabi mo, 2 taon na lang, handa mo na po bang iwanan kung ano ang ginagawa mo ngayon? Ang nasa sa aking iisa na lamang ang aking pangarap sa buhay. Ewan ko kung tatanungin mo sa akin yon. Na-reach ko na ang lahat halos ng aking, hindi lang halos, kundi na-reach ko na ang lahat ng aking pangarap sa buhay. Mayroon na lamang iisa na hindi ko na-reach. Ano po yun? Ano po yun? Curious kaming lahat na nanonood ngayon. Ilalabas ko ang aking libro na ang title ay The Kalpito Theory. Ito Kalpito Theory ay inilabas ko na ang equation sa aking hula hook, invention recipe at iba pa na libro na naka-release ngayon sa 71,000 bookstores worldwide. Pero yung talagang pinakalibro nun, The Kalpito Theory, ay maaring ilalabas ko within this year or maaring next year or ilulunsad ko pagdating ng aking 50th year sa aking broadcast career. Ang title niyan ay
Di Calpito Churi. Di Calpito Churi. Yan. Interesting po siya. Gusto ko pong mabasa. Hindi mo itatanong kung ano ito? Dapat. May mga leading questions na ako binibigay sa iyo. Sige. Saan po siya? Paano kaya ito si Calpito? May idea ko po kasi is about Manny Calpito. Ito ay walang kinalaman sa lahat ng aking career. Kundi ito ay may kinalaman sa aking mga discovery, sa aking mga imbensyon, at sa aking mga research at mga bunga ng panaginip. Pwede nyo, may time pa po ba? May Isang question na lang. Follow-up question doon sa Calpito Churi. Yun na po, ano po ba yung pinaka nagustuhan nyo sa ginagawa nyo po ngayon? Gusto ko lahat ang aking mga ginagawa. As a writer, gustong-gusto ko sapagkat masasabi ko na as a soap opera writer, graduate na tayo riyan. Television soap opera writer, graduate na tayo riyan. As a broadcaster, graduate na tayo riyan. As an inventor, graduate na tayo riyan. Pero meron na nga lang iisa, yung aking Calpito Churi na ilalabas na libro. Gusto kong banggitin sa inyo mga Kapilipino, ang buod ng Di Calpito Churi ay yung aking pinatunayan na challenge ko si Einstein. Yan, doon sa kanyang equation na E equals mc square. Yan ang Calpito Churi mga Kapilipino. At yan lamang ang pinakahuli at pinakabuod na hindi pa lumalabas sa pangarap ng inyong lingkod. I challenge the greatest brain in the world, in the universe, si Einstein. Yan lang. Okay? Gusto ko po yan. Okay. Mahilig po kasi ako sa mga theories at sa mga logic eh. Okay. So, mga Kapilipino, yan po si Aimee Ampalaya. Dahil sa siya ay papalit na sa akin mga Kapilipino, bibigyan ko siya ng programa, bibigyan ko ng pagkakataon para patunayan niyang siya ang magiging Manuela Calpita. Bibigyan ko siya ng programa mga Kapilipino tuwing Miyerkules at Huwebes. 2 araw every week, magsisimula yan next week. Ayan! Binigyan na kita ng pagkakataon para sa ganung patunayan mo sa publiko. Okay. So, ang iyong magiging programa ay ilalabas ko ang magiging title niyan sapagkat iisipin pa natin. So, magsisimula yan next week. Mga Kapilipino, antabayanan po ninyo si Aimee Ampalaya sa kanyang programa tuwing Miyerkules at Huwebes. At ngayon, nasa iyong pagkakataon para man din na ipaabot ang nais mong ipaabot sa ating mga tagapanood. Nasa iyong pagkakataon. Go ahead, Aimee. Sa mga writers po, keep writing. Sinasabi po kasi nila na nawawalan sila ng inspirasyon. So, sabi po pala ni Kuya Manny, wala naman pala talagang inspirasyon sa pagsusulat. Minsan lang talaga nagkakaroon ng tinatawag na writer's block, pero go pa rin ang go. Kagaya sa akin, hindi, nung mga nakarang linggo, hindi ako nakakapagsulat. Pero ngayon, marami na akong mga bagong idea na sinusulat para maipasa sa definitely Filipino po. So, go lang ng go. Yan lang po. Mga Kapilipino niyo po napakinggan, Aimee Ampalaya, mula sa Dubai, direct, live, na nakausap po natin mga Kapilipino at mga pagkain kaisipan, ating nakatas mula sa kanya. Ang inyong lingkod, Kuya Manny Calpito po, nagsasabi at nag-iiwan ng pagkain kaisipan. Ang utang na loob ay hindi dapat nabayaran sa halip ito ay pasa. Sa inyong lahat, maraming salamat at mabuhay. Operation Tulong USA.